Hello, good morning po sa buong sandaigdigan. Ito na naman po tayo. Na ang ibig kong sabihin pinaupo na naman ako dito sa harap ng altar. Pero hindi ko alam kung ano ang aking ibabalita sa inyo. Pero bago ang lahat, binabati ko pong lahat ng may mga karamdaman. Medyo po alisto kayo sa pagpapacheck up. At kung sakali naman po, kumpletohin niyo po sa dasal. Huwag po tayo magpalipat-lipat ng kalulugaran. Kung tayo po inilam na tayo sa simbahan sa simbahan, doon muna po tayo habang araw. Itanong niyo po sa akin kung bakit. Sa edad ko pong ito, na ako po 84 na, marami pong mga nagbago sa kanilang paniniwala. Pero po sa aking naganap na kaisipan, talaga pong kung saan po tayo nagpasimula, doon na rin po tayo magwawakas. Kaya ito po ang ating tatalakayin sa araw at oras na ito, na kung sakali man na kayo may sasabihin sa akin, talian muna ninyo ibibig ninyo. Kasi ako po nautusan lamang at hindi ko rin po alam ang aking ginagawa. Pinaupo lang man po niya ako sa araw at oras na ito. Sabi ko nga po sa inyo na ako'y sumusunod lamang. Dahil kapag po ako'y sumusunod, ako po lumalakas. Pero pag po ako hindi sumusunod sa utos sa akin, ako po matamlay na matamlay. Pero pag po ako may sumunod, nako, talaga naman pong napakasigla ko. Pagtatawanan niyo po ako, pag po ako nagmi-mission dito sa loob ng chapel, na ako inutusan ng Diyos, andam ako po ba ako 35 anyos lamang. Kaya po kayo binabati kong lahat. Lumugar na po tayo sa kalulugaran na tungkol sa Panginoon. Kasi napakaganda po na ibibigay sa atin. At kagaya rin po ng ibabalita ko sa inyo, ang nagpupunta po rito sa lugar ko, kung ano ang gawa ninyo sa inyong pagkatao, maganda ang gawad bendisyon sa inyong pagkakayanan. Kasi kung halimbawa mo, kayo may karamdaman, kapag mabigat po ang ginagawa ninyong problema sa kapwa-tao, hindi rin po kayo gagaling. Kaya ngayon, ako po ang nagbibigay ng pintuan at binubuksan po tayo ng Diyos sa lahat ng bagay na ating gagampanan. Sa kadahilanan, tayong lahat po bukas makaulawa. Palit-palit lang po buhay ng tao, weather. Kaya ang aking pasubali sa mga namumuno sa pangangasiwa sa buong bansa at sa iba-ibang departamento, sana naman huwag kayong magpapaluhan ng kapwa ninyo. Huwag naman kayo sanang masyadong masikip na ninyong higpit. Weather lang po yan. Bibigyan po natin ng luwag ang mga tao. Susunod po tayo sa batas ng Diyos at sa batas ng tao. Kaya ako naririto na merong mga tao na kapag naupo na sa posisyon, hala na, para ng pitik, para ng metali ang mga tao. Hindi nila alam, nalilipas din yung panahon na yan. At ako nagsasabi sa inyo, kung ano ang ginawa ninyo sa kapwa nyo na kahigpitan, ganon din ang sasapitin nyo. Kaya kung ako ba naupo ngayon, March 26, 2024, ibinabalita ko po sa inyo ang lahat na pag-aaralan ninyo ang lahat ng inyong gagawin. Para po hindi tayo magkaroon ng pananagutan. Lagi po tayong didiretso sa daan, sa karsada na patungo sa Panginoon. Sa landas ng maganda, huwag po sa liko. Huwag pong magpaikot-ikot, huwag pong magkubli. Huwag pong magtago sa hindi magandang anino. Kaya nga po ako nagkakaganito, ito na ang araw at oras, panahon, Martes Santo. Nananawagan ako dyan. Marami sa ngayon, kung sino man sana ang tatamaan, huwag na lamang kumibo. Tumingala kayo sa Diyos at sabihin nyo na lang na sorry po. Na nagaganap ngayon, yung mga asawa ng may asawa na aagaw. Kawawa naman yung mga pamilyang naiiwanan. Kawawa naman yung mga anak na sila ang nasa magandang pugad ng tagumpay. Kapag ang malalaki o babae naloko na, iniwanan ng mga anak, ano nangyari? Hala, ando doon, naging tangingot na lahat, napabayaan lahat. Hindi nyo alam na iyan ay kasalanan, iyan ay pagsubok.
Kaya kung saan kayo naroroon, mamasirin nyo muna ang tama at mali. Huwag kayong mang-aapi ng kapwa. Hindi nyo ba alam na ang pitik ng karamdaman ay sandali lang? Ngayon ay nakakakita kay bukas ay bulag ka na. Ngayon ay nakakarinig kay bukas ay bingi ka na. Malakas ka ngayon ay nadanggil ka na ng tricycle eh. Nakaiipot-ipot ka na. Nasubsub ka lang, ala na. Hindi ka na makararating banda maging sa lamesa ng kainan. Ano at kay ganda ng binunot na balita ng ating mahal na Panginoon na ang bibig ko lamang, mga nakikinig kayo. Hindi ko po ito pinag-aaralan ko sa dumadating lamang po sa harap ng altar. Ang lahat na ito ay makasaysayan. Hindi na kayo magtatanong, sinisigaw na at pinasisigaw na sa akin ang balitang ito na maging papunta kayo sa mariing pagbabago. Yung mga hiwa-hiwalay dyan, ng mga mag-asawa, nako, akala mo naman kayo walang pinagsamahan. Kung ayaw sa bawat isa, maging magbalitaan man din kahit kapraso. Tanong niyo sa akin bakit? Nagsama kayo, taon ng binilang. May anak kayo, may manugang kayo. Hindi nyo ba alam na iyong pinagsamahan ninyo na yon, iyon ang magbubuklod sa inyo, iyon ang tutulong sa inyo. Kasi sasabihin ko sa inyo, ang pag-asa ay nasa murang kabataan. Tayo, papalipas na, tapos na. Sila ngayon pa lang. Tandaan nyo, sa araw at petsa ng Lunes, Martes Santo, ito ang ipinabalita sa akin ng mahal na Panginoon. Nagagahol na po ako, babasahin ko na po. Kaya aking mga anak, sana kayo ay gumising. Heto na ako at nagsasalita sa inyo. Kinakailangan gawin nyo na ang batas matuwid. Huwag na kayong pumunta sa mali para hindi magkaloko-loko ang buhay ninyo. Hindi ba kayo naaawa? Sa buto, dugo nyo at laman, iniiwanan nyo. Tandaan nyo. Kung ano ang ginawa nyo, ito ang tatapal sa mukha nyo. Lalo na yung mang-iilit na mga hidhid. Magbibigay kayo ng kaprasong paluwag kung sakali man at kayo napag-sanlaan. Kasama rin ito ang sanlaan ng pag-ibig. Sasabihin ko rin sa inyo sa balita ng Mother pa rin ng Bulacan, kapag kayo kasal, kahit saan kayo umikot, yung una na yon na harap sa altar, iyon ang original. Kaya nga nakapagtataka ngayon yung mga sobrang nang-aakit ng asawa ng may asawa na hindi kanila, alam mo ba, sila pa ang matatapang. Akala mo sila kung sino, sobra. Hindi nila alam na ang lahat na yan ay may utang, may kabayaran. Mga minamahal kong mga kapatid, naririto ang pabalita ng Diyos na hindi ko kaya ipaliwanag sa inyo sa araw-araw. Kaya kung sakali man na ako ay nauutusan, sana ayusin ninyo ang buhay. May pagkakataon pa kayo. Diba? Kung sumadating na sa inyo ang mga karamdamang mabibigat at meron namang magaan. Sasabihin nyo, bakit ako nagkaganito? Ano ba ang ginawa kong kasalanan sa mundo? Mag-isip-isip kayo, mga minamahal kong mga naniniwala sa aking sinasabi sa St. Joseph Chapel. Sa kabila ng lahat na pagpapaliwanag ng Mother pa rin, isang mahiwaga at malalim na ang mga bagay-bagay sinasabi ni Mother pa rin para maintindihan ng mga tao. Hindi basta ganyan lang na buhay. Napakarami yung pag-aaralan. Kung kayo ay nag-aral sa eskwelahan, itong ating sa buhay na hiram natin. Hanggang sa tayo ay tumanda, puro pag-aaral. Kaya lang natin malalaman ito na ang tayo ay nagkamali kapag kayo ay nasa hustong gulang na at naglilimi-limi na kayo. Itanong niyo sa akin kung bakit. Eto na ako, Mother pa rin ng Bulacan, 84 years old. Alam niyo ba, ang aking buhay lahat ng nagdaan, nakatelevise lahat sa isip ko yan. Kaya kung sakali man na ibinalita ko sa inyo ang pangyayaring ito, magpakasaya na kayo. Bukas makalawa pag umidad kayo. Ang lahat na yan ay kung nakahiga na kayo at naglilimi-limi na kayo na hindi na kayo nakapagtatrabaho. Huwag naman sana yung ko kailan may sakit. Dadasal kasi sa Diyos na ako po ay bigyan nyo ng luwag. Ako po ay tulungan ninyo. Sana po wag ako magkakasakit ng malubha. Sana naman po tulungan mo ako. Hindi bali po ako ay nakahiga yung may isip ako at alang masakit.
Kaya ang pinababalita ng Mother pa rin ay mapakaganda para sa mamamayang Pilipino. Matapos na kayo ay tinawagan ko at kayo ay kinukumbinsi ko kung paano ang inyong gagawin, hep-hep, ngayon isipin ninyo ang mariing pagbabago. Kung ipaghalimbawa mo naman, mga minamahal kong mga mamamayang Pilipino, kung halimbawa man naman at kayo ay ng api, ngayon may pagkakataon pa kayong magbago. Sagipin ninyo ang inyong buhay. Huwag kayong dumagusto sa kayo ay nangaapi. Ha? Bukas marakalawa kayo ay nang api. Kayo naman ang api. Kaya binibalita lahat ni Mother pa rin ang makatwiran, makasaysayan, makahulugan para sa tao. Isang mariing pagbabago ang gagawin ninyo. Ipaghalimbawa ninyo na kayo ay may inapi. Inangkin ninyo ang hindi ninyo pag-aari. Pwede kayong magbalik, magbalato, balik loob. Kaya ang Mother pa rin ay nangungusap sa inyo, naintindihin ninyo. Hindi basta narinig nyo lamang ang salita at si Mother pa rin ay nangungusap sa St. Joseph Chapel. Intindihin ninyo kung ano ang nilalaman nito at itong nilalaman na ito ay makahulugan. Ang aking banggit sa araw at oras na ito sa utos sa akin ng ating mahal na Panginoon, isoli nyo hindi ninyo pag-aari. Kagaya sa mga kasangkapan sa bahay, pag kayo nakahiram na nagamit nyo na, pinagtaguan na nyo. Ano mararating nyo nun? Ngayon, ang sabi dito sa papel kasulatan ng Diyos, kayo ay hinalin tulad ko sa isang kasangkapan, na kung kayo bagay ng agaw ng asawa ng may asawa, kayo ba'y may puntos? May mukha pa kayo ipakikiharap sa buong mundo, kahit na pa kayo yumaman ng sinyaman, at kayo ay nakasakay sa nagniningning na sasakyan, nagniningning brilyante at tahanan, kung pang-aapi lamang ang ginawa nyo. Kaya kayo na naririyan, huwag kayong malulungkot. Ang banggit dito, kung ano aking mga anak ang kaloob ko sa inyo, ito ang pagdamutan nyo at ayusin nyo at sinupin nyo. Huwag kayong magnasa. Ito ang lecture sa atin sa araw ng March 26, 2024. Huwag kayong magnasa sa hindi nyo pag-aari. Ha? Huwag kayong maging tabla. Huwag kayong maging mataas. Huwag kayong maging maton. Maligayang pagbati ng mahal na Panginoon sa mga tao. Sa kadahilanan ngayon, naririto na tayo sa araw at oras ng Martes Santo. Makahulugan ang aking binalita sa inyo, mga anak kong nabilang. Kaya kung kayo'y mga murang kabataan, kip-kipin ninyo, isipin ninyo ang wastong isip. At baguhin din ninyo ang buhay. Hindi yung maghapong kayo nasa, na walang kabuluhan. Maghapong nakaupo sa baraha, maghapong nagbibingo, na ang likod bahay wala man lang kaayusan. Mga minamahal kong mga anak, kayo ay naririto, ako ay pakinggan ninyo, sana'y ayusin ninyo ang buhay ninyo. Hindi tama ang mga nakikita ko kung saan-saan lansangan. At tinatawagan ko rin ang mga taong palamura. Ang taong palamura, walang mapapala. Itanong nyo din sa akin kung bakit. Hindi nyo ba alam kapag hindi maganda ang lumalabas sa bibig nyo, uod ang lumalabas sa bibig ninyo. Ito ang wika at banggit sa araw at oras na ito, na si Mother pa rin ay nautusan lamang ng Diyos para mangusap, magsalita, magbalita at magpalipad na makasaysayan para sa tao. Matapos na kayong lahat ay aking tinumbok, mga anak kong nabilang, naririto na ako at ang oras ko aking mga anak ay binababalita ko na sa inyo ang yanig ng gusto ko at ang yanig ng ayaw ko. Kaya, tinatawagan ko ang mga tao. Sana mabuksan ang isipan ninyo sa mariing pagbabago. Huwag kayong makapagbigay pagkakasala sa kapwa-tao. Kaya kung ang Mother pa rin man, binigyan ng Diyos ng isang pagtulong at panggagamot. Pero ngayon naman, heto na ako sa inyo. Idinagdag ko na ito sa tungkulin ng Mother pa rin para naman kayo makapwesto.
Lalo na nananawagan ako sa mga may breast cancer. Ang inyong mga bus, iingatan nyo yan na parang mukha. Huwag nyo masyadong bibitiwan. Ano ibig ko sabihin? Iingatan nyo yan, dahan-dahan yan, parang mukha. Kasi kapag nabugbog ang ari ng isang kababaihan, naririyan ang pagluha natin. Hindi manggalamang ang nalalapurit. Ang laman man na tao ay nalalapurit. Kaya ang tangi kong masasabi sa inyo, huwag kayong magpakalublob. Bumangon kayo. Ha? Umayon kayo. Ang hinahabol ko ngayon, ano pa ba? Kayo mga lampas na sa panahon. Kumbaga saan kayo mga tukol na. Ang hinahabol ko ngayon itong mga new generation. Ha? Kasi kung noong mga panahon, noong araw, wala kayong naririnig ng ganito. Ngunit na si Mother Paring ay tinawagan, heto, gumising na kayo. Binabasa na ni Mother Paring ang lahat at kung saan nagbubuhat ang mga karamdaman. Marami magtataka kayo kung paano niya natutuklas ito. Si Mother Paring ay hindi nag-aral, ang ibig sabihin siya binunot, inutusan at umuupo siya dito. Si Mother Paring ay kaya nagkaganito sa pasimula ng buhay, siya pinako ng 15 beses sa krus. Dahan-dahang ididugtong ng Diyos ang lahat ng bagay sa pag-aaral. Lalo-lalo na sa kanyang natuklas na mga karamdaman na ang prostate, bacteria. Ang colon, bacteria. Ang diabetes, bacteria. Ang sa myoma, bacteria. Ang sa dugo, kaya nagkakaroon ng leukemia, bacteria. Ang cancer, lahat bacteria. Nasa likod ng left side. Ha? Doon sa kaliwa, ang sintomas nito sumasakit ang likod. Spinal, sa likod na yan, parang may baranda. As didiretso sa balakang, didiretso sa paa at sa sakong at kikirot na. Ngayon, ang aking pagbabalita sa inyo, hindi ninyo sukat akalain na ito para palang ang katawan ng tao parang sasakyan. Araw-araw kumakain, naiipon ang bakterya sa loob. Diba, kapag ang sasakyan ay nag-o-over na talagang lilinisin or tricycle, kinakailangan alisin ang mugmog at ibaba para ang lahat ng mga mikrobyo ay matanggal. Ganon din ang mga tao. Kaya kung ako man, nagsasabi sa inyo araw-araw, oo, nanggagamot ako dito, pero anong ginagawa ko? Kung ako'y makakagamot ng 20, ang makikinig sa akin ay 1,000. Kaya inuuna ko to, kahit kayo nasa malayong lugar, mga minamahal kong mamamayang Pilipino, kahit kayo nasa ibang bansa, hoy, tumatawag ako dito, yung maraming tumatawag na taga ibang bansa, eto ang aking makikinging balita, yung mga sumasakit ang mga balakang dyan, hindi matuklas kung ano karamdaman, cancer yun. Ako na may sabi sa inyo, cancer, bacteria, na iyon ay napupondo sa balakang, sa loob ng tiyan, 4 na kilong peanut butter, nakukuha yun dito, basta may pananalig kayo. Kaya ibinabalita ko sa inyo na kung sakali man at kayo pupunta dito, mag-andar kayo ng gamit. Huwag niyo sasabihin taga-Antique kayo, taga-Mindanao, pupunta kayo dito na hindi kayo nakahanda. Kailangan na kayo pag pupunta sa isang katulad ko at sinesenyas ko sa inyo kung ano ang dadalhin, kung ano gagamitin, kung ano magaganap. Umalisto kayo sa pakikinig. Huwag na kayo magpabalita, huwag na kayo magtanong. Eto, i-announce ko na, kapag kayo dadayo rito at magpapalinis kayo ng bituka, magdala kayo ng 3 towel, lumaman o bago. Magdala kayo ng 1 alcohol. Magdala kayo ng 3 tissue. Magdala kayo ng 20 by 30, 3. 30 lang ang isa nun. Lalagyan ng bakterya. Magdala kayo ng pagkain. Magdala kayo ng Vicks. Magdala kayo ng budget para doon kung ano man ang sakit, kung sa atay, kung sa fistula, kung sa prostate, kung sa ari ng mga babae, may mga gamit yan. Ang panggagamot ng Mother Paring ay hindi pa dampi-dampi, hindi pa tatansya. At si Mother Paring, bago manggamot dito, pipirma muna kayo. Ilalagay nyo dito kung ano ang
sitwasyon na walang pananagutan si Mother pa rin. Itanong niyo sa akin kung bakit. Kasi ibinabalita ko sa inyo dito, sa araw na ito, ang lahat nagpupunta dito, nanggaling ng lahat sa ospital. Naroon ang lahat ng karamdaman. Isang tao, apat na kahulugan ng karamdaman, paano pa ating gagawin? Kaya kung sakali man, binabalita ko sa inyo, may inaabutan, may hindi inaabutan. Bakit kayo lalagay sa hindi naaabutan? Pag sinernyos ko sa inyo na, ang ari ninyo ang ulo wala na, nakaurong na, prostate yan. Ha? Nakaan na. Yung hindi mga maihi, wag na kayo mag-arti-artihan. Anong tawag yan? Magkakaroon na kayo ng catheter. Kapag iyan ay malala na, i-catheter man yan, wala na rin mangyayari. Hindi rin lalabas. Dahil parang imburnal yan na maruming-marumi. Bakit kayo lalagay sa nasa huli? Agapan ninyo. Pero magkaganon pa man, sumisigaw ang Mother pa rin na may maganda pa rin lunas at nakatutulong. Ano yun? Yung pag-inom nyo ng 3 beses ng langis. Umagang-umaga, makinig kayo. Hindi yung tanong kayo ng tanong. 3 araw na sunod-sunod, alas 5 ng umaga, uminom ka ng 5. 3, 4, 6. Kapag ang 6 iinom, ito yun, sa marurumi na ang creatinine. Huwag kayong masyadong masugod na kayo may hindi lang kayo maihi, hindi lang kayo madumi. Nagpa-dialysis na kayo. Hoy, mag-isip-isip kayo. Tanong nyo sa akin kung bakit. Kapag kayo na-dialysis na, ala na, lifetime na yan. Tuloy-tuloy na yan. Ibabalita ko sa inyo ang nararamdaman. Kapag kayo na-dialysis, ang dibdib ninyo namimigat magdamag. Ang paa nyo namamaga. Ang baga ninyo kukutaw-kutaw. Itanong niyo sa akin kung bakit. Ipinararamdam sa akin ng mahal na Panginoon ang mga sitwasyon. Kaya hindi na kayo magtataka. Hindi ko ito maibabalita sa inyo kung hindi ibinibigay sa akin ng anunsyo ng ating Panginoon. Kasi hindi naman po ako nagdoktor. Ako'y nautusan lamang. Pagtatapat ko sa inyo, since 1985 until now, 38 years old na po ako, na nakita ko na po lahat ang mga karamdaman ng tao. Nananawagan din ako sa mga taong walang kasiyahan. Kasi walang nakapagsasalita nito sa buong daigdig, kundi ako lang po. Hindi po ako natatakot. Itanong niyo po ito. Dahil ito po ikabihasnan. Huwag pong malulong ang mga tao. Lalo yung nilalagay kung ano-anong burloloy sa kanilang mga physical ng katawan, hindi po maganda yan. Ako na po ang magsasabi sa inyo kapag po kayo ay naglagay na yung mga nagsisigpag abroad, naglalagay po ng kung ano-ano sa kanilang purong katawan. Cancer din po ang kinahinatnan yan. Itanong niyo po sa akin kung bakit. Ako po, napakarami ko na po, naari ng lalaking nahipo dito. Since 1985 until now. Kaya napakaswerte ko po. Ang ipinagkatiwala sa akin ng ating mahal na Panginoon ay tungkol sa ari, hindi maihi. Hindi tumatayo. May prostate. Naputol. Nakakalungkot. Wala kayong maririnig nito sa ibang balita. Sa akin lang po. Ako po naririto na hindi po ako kinakabahan. Hindi ako natatakot. Itanong niyo po sa akin, ako po'y nautusan lang. Malapit na rin pong magtapos. Tinitingnan ko na lang po ang paramdam sa akin ng Panginoon. Sa totoo po, ako may yari na ataol ko, yari na libingan ko, yari na po pati unan. Nakaano na po ako, nakaanunsyo na. Kaya ako po'y kasalukuyan, kung sakali man po na akin nakikita nyo na nangungusap, itanim nyo naman sana sa isip nyo. Kasi kayo, tuloy ang pag-iisip ninyo. Kagaya na lamang ng paglalagay ng mga tato. Mga minamahal kong mga tao, kung kayo may mga anak, baka naman pwedeng disiplinahan ninyo. Huwag nyo masyadong largahan. Huwag nyo masyadong bigyan ng pahintulot. Natutuwa ba kayo na ang mga anak ninyo may tato? At sasabihin ko sa inyo, kapag kayo may tato, kayo may mapapasok sa trabaho. Ngayon, kung talagang kayo maswerte, pwede kayo magtayo ng sarili ninyong negosyo.
Pero sasabihin ko sa inyo, ang pinag-uusapan po dito ang ating publiko ng katawan. Huwag niyo pong patatatuan. Kaya nananawagan ako sa mga magulang. Sana sa araw at oras na ito, lalo po dito, ilalagay po dito, hindi po nila alam na yung ugat dito pag naanuhan yan. Pag umabot sa stage 1, stage 2, stage 3, ano po? Cancer na po. Yung nagpapaglagay ng kilay. Yung nagkakabit ng, hindi nyo po ba alam ngayon, pagtatapat ko rin po sa inyo, napakarami pong kalbo. Akala ninyo nakasombrero. Ha? Hindi naalis ang sombrero ng magagandang sombrero. Yung po pala puro panot. Puro po may poknat. Itanong nyo ulit sa akin kung saan ang galing yan. Sa mga ginagamit na mga chemicals. Ha? Isip-isipin nyo ang nilikha ng Diyos itim na buke. Ang gagawin papuputi lahat. Yung anit po na laga. Ha? Napaso. Nakalbo. Ha? Kaya ngayon sa araw at oras na ito, tinatawagan ko kayo. Ha? Nagpabawas ng laman, mga kapatid. Ang tangi kong masasabi sa araw ng Martes Santo, kung ano ang pinagkaloob sa atin ng Diyos, iyon ang ating pasalamatan. Lahat. Ha? Meron tayong buenas na ibibigay sa atin ng Panginoon. Dahil hindi tayo lalalang ng Diyos na tayo ay lagi na lang nakamukmok, na lagi na lang tayo umiiyak. Kung tayo'y mabuti, may gantimpala. Pag tayo may sama, wala, parusa ang mararating. At kay ganda ng ibinalita ko sa inyo na hindi nyo makakalimutan ang araw at oras na ito. Isang maningning na paramdam na kung sakali man at kayo ay nabibilang. Ayusin ninyo. Ako'y nananawagan sa mga nagkakaroon ng mga saanit. Gata ng niyog, ilalagay nyo, ikukulubungan nyo ng 30 minutes. Gata, ilalagay nyo yun. Huwag kayong magsawa, mga 10 beses. Pagkatapos, mag-ano kayo ng klaro ng iyong pula ng itlog, ilagay nyo yung kulubungan nyo din. Magniningning ang inyong buhok. Nananawagan ako sa inyo, sana sa araw at oras na ito, huwag na kung ano-ano ang nilalagay ninyo. Alam nyo ba, maraming shampoo na nakakalbo. Kaya ngayon, naririto na ang isang mariing pagbabago na ibinabalita ng mahal na Panginoon. Mga minamahal kong mga nakikinig at yung mga tao, binabasa ko lamang po yan sa papel na ito. Idinidikta po yung mga iyan. Pag po nakita ko yan, umaandar naman po yung bibig ko na hindi ako huminga. Kaya isang mariing pagbabalita na ang Diyos, ang siya'y gumusto sa araw at oras na ito. Kaya kung kayo man ay nakararating ninyo dito, hindi ninyo makakalimutan ang yanig, makasaysayang ginampanan ng Mother pa rin ng Bulacan. At kay ganda ng lahat ng bagay na aking ibinalita sa inyo. Lalo sa bahay, isinesenyas ko rin sa inyo, i-double check nyo ang kuryente. Para walang maganap na dilubyo, bago kayo umalis, bunutin ang ventilador. Sa kuryenteng kalan ay ayusin. Pagsisinop. Ito ang kailangan. Sinamantala sa akin at bigay ng Diyos na araw ng Martes Santo, kausapin ko kayo. Aking mga anak, ako ay pakinggan sa tunay na liwanag. Kayo'y aking inurasan. Hindi ninyo makalilimutan ang oras at araw na ito kung bakit ko kayo binati. Sinabi ko sa inyo. Ang ibig sabihin, inuhudyat ko sa inyo, isoli ninyo ang hindi inyo. Itanong niyo sa akin kung bakit. Ako po si Mother pa rin, na ano man ang mangyari sa huling sandali ng aking buhay. Basta po, sa totoo lang, hindi po ako natatakot. Wala po akong tinutukoy, kundi ito po binasa ko lamang sa araw at oras na ito. Nang ako po'y matulog at pinatulog ng mahal na Panginoon sa 4 na gabi at 5 araw, ang una pong nakita ko doon, ang highest father. Kaya nga po meron dito sa Bulacan, dito sa lugar ko. Hindi po pinag-uusapan ng ningning. Ang ganda ng building. Ang pinag-uusapan dito yung kasaysayan. Ang nakita ko din po doon, at mainam na malaman ninyo, wala nito sa telebisyon, ang ating inang mahal na Birhen. Ang ating mahal na Jesus, napakaganda po. Ako po, nung pinapa ko, nakita ko na po lahat ng mga foreigner dahil dinadayo po ang
Kapitangan at Pampanga, wala po siyang kasutulan na tao sa ibabaw ng mundo. Kaya nga po, nasabi ko noon, kung ako isang eskultor, kayang-kaya ko pong idibuho. Ha? At ito po, kidaw kayo, wala po akong nakitang iba, kundi ang ating mahal na Santo Domingo, may hawak na libro. Ngayon, ang punto de vista po, kaya ako po ibinalita sa inyo para maintindihan nyo. Nang ako po'y pinatulog, ako po'y humiga na sabi po sa akin, sumunod ka, sumunod ka, sumunod ka. Ang sagot ko po, paano ako makasusunod sa inyo? Kahit po panapatay ang tao, iniintindi yung mga anak na iiwan. Sabi ko po sa ano, hindi po ako makasusunod dahil ako'y malulunod. Ito na po ang pinakamagandang balita. Nang ako po nakarating doon, nakita ko po impyerno, nakita ko po langit, nakita ko po lahat. Kaya ngayon, sa araw na ito, binabalita ko sa inyo, ayusin na nyo ang buhay, napakahirap sa impyerno, napakainit, kumukulong langis, masikip. Dito po sa langit, napakaganda sa paraiso. Maluwagandaan. Sa impyerno po masikip. Ba't kayo daw pupunta? Number 1, para kayong manok na sisiyap-siyap na walang nakakapansin. Para na naman kayong palakang kokak ng kokak na walang nakakarinig. Kaya ganda po. Ang punto po nito, nang ako'y matulog, ang una ko rin pong ibabalita, pag ako'y bumawa sa lupa, kung kayo nakaisa, 2, 3, magsipamahinga na kayo, babae man o lalaki. Magdasal kayo na mawala ang init ng inyong katawan. Ang lahat po, ako na po may sabi sa inyo, lahat po, ipermission na natin sa ating mahal na Panginoon. Palagay ko po, sa araw at oras dito, ako lang nakapagsalita nito. Isinabay ko na po ito ng araw ng Martes Santo. Ang sabi po ganito, nang kayo ay dunmilat, ako ay pakinggan. Tunay na liwanag lamang ang aking ibinigay. Kaya kung kayo sa araw na ito ay sadyang nabilang, ayusin nyo na, i-check up nyo na ang inyong mga kasalanan. Matapos na kayo ay aking binilangan, oras na aking mga anak, para kayo ay tingnan. Oras na para kayo ay kausapin at humarap kayo sa akin kung ano-ano ang ginawa ninyo sa lupa hanggang kayo ay pinawalan ko. Kaya maswerte po kayo, maswerte po tayo. Meron po tayong nahalaw, meron tayong naintindihan na ang isang bagay nakukuha po sa tiyaga, nakukuha sa dasal. Kagaya ng mga taong nagdarasal, isip-isipin mo kung taga-taga saan. Napapangarap ako. Huwag po kayo mag-atubili, habulin niyo po hanggang may panahon. Ang ibig ko po sabihin kung may pasimula may wakas. Hindi ko po sinasabing ako'y malapit ng mawala, hindi po. Wala pong tao na gustong mamatay, wala po. Sagot kayo. Kaya walang tao na gustong mamatay. Bakit ka madilim, uuuring ka lang naman. Iiwanan mo yung mga dito, kumakain ka pa, may lasa pa. Kaya ngayon, sana ngayon, sa papel na itong binasa ko sa araw na ito, may natutuhan ba kayo? Opo. Ano natutuhan nyo? Lakas mo. Yung maksaulin ng hindi kami. Ayun po ang number 1. Huwag kayong magmainam na nasunod yung lahat ang gusto nyo. Eto pa po. Buhat ngayon. Yung mga asa-asawa nyo, bibigyan nyo ng disiplina. Marami akong nakita, nakipagkaibigan, nung magka-resurrection kayo, naagawan. Eto pa po, nakituloy ang kapatid, at kinipkip ang kapatid, nung malaunan, yung kapatid ang asawa, naging sinipa na yung tunay na original, nasaan ang puso ninyo yan. Walang makapagsasabi sa inyo. Kaya ngayon, sa araw at oras nito, maraming tinamaan. Kaya kung kayo'y may tahanan, bigyan nyo ng disiplina. Huwag kayong tanggap ng mga tao. Ilalayo nyo yung loob ninyo. Hindi baling masabing masungit kayo. Kasi naman kayo maagawan ng asawa. Malaunan, tetrader pa kayo. Marami pong ganyan. Ako lang po ang nagburger dito. Marami pong wari mo merong yung ama-amahan nalamang mayaman Ang ginawa po, ipinain daw sa isang anak. Ano po nangyari? Yung bahay na original ng mayaman, napunta sa kanila at ipinakulong. Kaya ko po alam yan, napakarami pong pumupunta rito umiiyak.
Ang lugar po ng chapel na ito anuhan po, daingan ng tao. Kaya po, isang magandang pabalita ng Diyos sa inyo, na kung sakali man sa araw at oras na ito, inayos tayo ng Diyos. Sinabi sa atin kung ano mali at kung ano tama. Marahil naman po ngayon, inanunsyo ko sa inyo na huwag na kayong magmaganda. Ang ibig sabihin, kung inagaw lamang ninyo yung asawa ng may asawa, wala rin pong kwenta. Sagot kayo po. Tanong niyo sa akin kung bakit. Isipin nyo, nagsasama sa magandang bahay, nang kayo nang makita nyo, inagawan nyo na. At ngayon ang gusto pa nyo sa inyo pumirme, samantalang nanghihiram lamang kayo. Mga minamahal kong mga kapatid, matauhan kayo. At wala kayong ginawa kundi awayin at nagiging trumpo na ikot-ikot yung inagaw ninyo. Lugar na nasa banig, napunta sa sahig. Magandang umaga sa inyo, aking mga anak. Ako ay narito, nakipag-usap ako sa inyo ng masinsinan para dapat ninyong intindihin ang lahat na ito. Number 1, kung sakali man aking mga anak na kayo ay nabilang sa sinabi ni Mother Paring, i-double check nyo, ayusin nyo. Dahil ngayon mahal na araw. Number 3, matapos na kayo ay sininop ko sa tuklas na ito, ano ang inyong gagawin? Kagaya ng mga sa buhok? Ano, akala nyo ba'y magaganda kayo na ang itim na buhok na nilikha ng Diyos ang ginawa ninyo yung puti ginawa nyo itim. Mga minamahal kong mga kapatid, makinig kayo. Huwag nyong ikahiya ang puti ninyong buhok. Pasalamatan ninyo yan dahil iyan ang korona. Kung kayo ay puti na ang buhok ninyo, maganda na ang narating nyo at pinagdaanan. Huwag kayong magbata-bataan. Huwag kayong mag-arti-artihan. Humarap kayo sa tunay na kabanalan at makatotohanan. Number 1, may kaligtasan din ito aking sinabi. Huwag na kayong masyadong gumamit ng mga kung ano-anong mga may chemicals para hindi kayo makalbo. Na may epekto din po yan sa lahat ng katawan ng tao. Kaya isang magandang paliwanag ang wika at banggit ng Diyos sa Diyos na kayo ay maging makatao. Magandang parangal aking mga anak ang aking sinabi sa inyo para intindihin nyo ang inyong kinabukasan. Kaya kung sakali at hindi nahuhuli ang lahat, habulin nyo. Ito ang binanggit na huli man daw at magaling ay nahayahabol pa rin. Na ang ibig sabihin, kesa naman kayo magkaroon ng karamdaman na kayo naipon sa katawan, pumapasok po yan, pumapasok sa mata. Kaya kung sakali man, pasalamatan nyo. Basta kayo nagpunas, hindi kayo burara sa katawan, nakakapatid. Abot ng mahal na mahal. Naku. Sige, tayo. Ay, naku. Iyan po ang sinasabi, at bunutin yan. Iyan po ang Ay, sinasabi. dinig ka na sa akin Nang hindi po tayo bumagsak, isipin nyo po ito, nagparamdam po, mga mahal ko sa buhay. Nagparamdam po sa harap ng altar na makasaysayan po ang aking sinabi. Ipalit niyo yan doon. Ituloy natin. Matapos na ipinaliwanag ko sa inyo ang magagandang buhay, magagandang bagay, binabati ko kayong lahat. At ako po magpapaalam na sa inyo dahil ako po maraming bisita, may bisita. Taga Laguna ba kayo, ate? Opo, taga Kabuya. Sana po'y matapos ko at biyayaan tayo ng mahal na Panginoon. Ito po ang aking babasahin ko po, pero araw po ito. Ako po nagtataka, wala na pong pasyon ngayon, pero ako po babasa dito. Ito po. Ano at sadyang kay ganda sa linaw na inyong nakita, pagbabago ay nadama, ang liwanag ipakita, para mahabol na talaga. Ito po ang maganda sinabi ng Diyos. Ang tao'y hanggang mayaman, marami ang kaibigan, pag naghirap na ang buhay, masalubong man sa daan, di batiit, di titigan. Ito po ang aking pamamaalam sa inyo, na ang tao daw po, hanggang mayaman, maraming kaibigan. Kapag daw po naghirap na ang buhay, masalubong man sa daan, at kahit na kayo may utang, iirapang kayo. Okay. Nagmamalang Mother Paring ng Bulacan, babay po. Sa muli nating pagkikita. Ate, pipicture ako kayo.
picture.